Si David ay natakot ng higit pa kaysa takot sa mga utos ng hari. So natakot si David sa Diyos kaysa utos ng hari. So kaya nga, mas priority natin na matakot tayo sa Diyos kaysa mga tao. So kaya nga ito yung tulad ni Daniel, God's favor on Daniel and his friends. So mababasa natin yan sa Daniel chapter 1 verse 17 to 20. Ang apat na kabataang ito ay binigyan ng Diyos ng kaalaman at pag-unawa sa lahat ng uri ng panitikan at pagkatuto at naiintindihan ni Daniel ang lahat ng uri ng mga pangitain at panaginip. So tulad rin ni Daniel. Naiintindihan rin yung panaginip at ganon din si Joseph. Binigyan sila ng karunungan. Karunungan, ang Diyos ang pinagmumula ng karunungan. Ang karunungan at pag-unawa ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nagmula sa Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. So kaya kapag mula sa Diyos ang ating karunungan, ito ay perfect. So kaya nga sinasabi niya sa verse 18, sa pagtatapos ng panahong itinakda ng hari upang dalhin sila sa kanyang paglilingkod, iniharap sila ng punong opisyal kay Nebuchadnezzar. Sa verse 19, sinabi dito, ang hari ay nakipag-usap sa kanila at wala siyang nasumpungang katumbas ni na Daniel. So ito yung sinasabi na kaya't pumasok sila sa paglilingkod sa hari. So kaya nga ito yung sinasabi, ang mga banal na kaloob ay humantong sa banal na layunin. Ang kakayahan ni Daniel na magpaliwanag ng mga panaginip ay magpwesto sa kanya sa ibang pagkakataon para sa impluwensya at pamumuno sa Babylon. So kaya nga ito'y sinasabi sa verse 20, sa bawat bagay ng karunungan at pag-unawa na itinatanong sa kanila ng hari na sumpungan niya bilang makasampung beses na mas mahusay ka sa lahat ng mga mahiko at inkantador sa kanyang buong kaharian. So kaya nga ito yung bayan ng Diyos ay mahusay sa anumang kultura. Kahit sa ibang bansa ay may iba't ibang paniniwala, ang mga kabataang ito ay namumukod tangi dahil sa pabor ng Diyos. So ito yung sinasabi na ginawa siya ng Diyos ng 10 times na mas matalino kaysa kanya mga kapantay at binigyan siya ng impluwensya. So tulad ni Joseph, tulad ni sa mga halimbawa natin. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang pagpapala ang paggalang sa Diyos ay humahantong sa banal na pagkaunawa. Kaya nga ang pagsunod sa mga simulain ng Diyos ay nagdudulot ng pangmatagalang tagumpay. So yan ang sinasabi na kapag inuna natin ang Diyos, ito yung binibigyan niya tayo ng karunungan na higit sa katalinuhan ng tao. So kaya nga ang karunungan ng Diyos ay mas higit sa karunungan ng katalinuhan ng tao. Kaya yung mga taong ang karunungan ay mula sa Diyos, mas higit pa ang karunungan. Kaya nga ito yung mahalaga, ang karunungan ng Diyos kaysa karunungan ng sanlibutan, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay naglalayo sa atin sa mga hangal na mga desisyon na makasalanang mga bitag. So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya nga ito yung tunay na karunungan ay hindi nagmumula sa mga aklat. Hindi nagmumula sa mga antas, sa mga estado ng iyong karunungan o yung mga pinagtapos. So ang karunungan ay hindi nagmumula sa aklat na gawa ng tao o kaya sa mga pinag-aralan, so mga masteral degree or kung ano man, doctorate degree. So yan ay karunungan na sinasabi na walang kabuluhan kapag nanggaling sa aklat or mga sa
mga pagiging doctorate na mga pinanggalingan na mula sa tao. So ito'y nagmumula lamang sa pagkilala at paggalang sa Diyos. Yan yung pinakamatalinong karunungan. Kung mas natatakot tayo sa Panginoon, mas gumagawa tayo ng matalinong mga desisyon. Nagbabago ng buhay ng mga desisyon. So kaya nga mahalaga ang karunungan na mula sa Diyos sapagkat ito yung ibig sabihin. Kaya kung gusto mo ng banal na karunungan, magsimula na tayong malalim na paggalang at pagsunod sa Diyos. So kailangan natin na magbasa ng salita ng Diyos. So paano natin susundin ang salita ng Diyos kung hindi natin alam kung ano ang kanyang salita? Paano tayo magkakaroon ng paggalang kung hindi natin alam kung ano yung salita ng Diyos? Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya kung hindi natin alam ang kanyang salita? So kaya nga't mahalaga ang salita ng Diyos na mananatili sa bawat bibig natin. Kaya nga ang ating pinag-uusapan dito ay laging salita ng Diyos. Ang ating iisipin ay laging salita ng Diyos at ang ating isa sa buhay ay laging salita ng Diyos. So kaya nga kung gusto natin na magawa natin na tayo matakot sa Panginoon, dahil ito yung nagtuturo sa atin ng kaunawa at karunungan